Bigyan lang po natin ng reaction itong naging reply ni Sas sa isang netizen na sa tingin ko po ay patungkol kay Atty. Lenny dahil nabanggit po niya ang Lenny at kakamping, no? Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mga naging komento at bibigyan po natin ng reaksyon. Ang pakiusap ko lamang po sa inyo, pinaghihirapan po natin itong mga ganitong content, no? So sana po ay wag masayang. Sana po ay ma-share nyo, makapag-like kayo at makapag-comment kayo para mas marami pong makakita ng ating content at binabahagi nating impormasyon. Dahil sa ganito pong paraan natin nilalabanan yung sa tingin natin ay mga maling naratibo na kumakalat sa social media. So sana po ay ma-share nyo. Ito po yung naging post ni Sas. Mababasa nyo po yung kanyang caption. Nakikita nyo may 300 plus or almost 400 na reaction at may 5 shares, no? Nung na-screenshot ko yan. So sabi nung caption ni Sas, hindi na ata makasabay sa issues ang mga kakamping. Tapos ipinost po niya yung screenshot ng dalawang komentong ito. Komento ni Mark at ni Sas. Sabi ni Mark kay Jean, di ba may kandidato na nag-offer ng full transparency? Kaya lang mas pinili nyo ang, hinide na lang natin yung word kasi hindi magandang pakinggan, kayo ang blank, no? So, yan po. And then, nag-reply si Sas kay Mark. Sabi ni Sas, Mark, nakinabang din si Lenny sa liquidation by certification noong congresswoman siya. So, yan yung sabi ni Sas, no? Hindi ako sigurado kung gaano kasigurado si Sas or kung may proof siya doon sa sinabi niya na nakinabang si Atty. Lenny Robredo sa liquidation by certification, ano? Hindi ako sigurado kung sigurado si Sas dyan. Pero, meron po ako mga bagay na sigurado na ipapakita ko po sa inyo, no? Kasi hindi ito nabanggit ni Sas dyan sa post na yan. So, sabi ni Sas, nakinabang daw si Atty. Lenny sa liquidation by certification, ano? Pero, ang sabi sa balitang ito ay January 2013, sabi dyan, Congress to liquidate funds through receipts, no? So sa pagkakaunawa ko, obligado lang magpakita ng resibo ang Kongreso, no? Sa kanilang liquidation. Yan po ay January 2013. Kailan po naging congresswoman sa Atty. Lenny? Naging congresswoman siya June 2013 to 2016. So kung na-implement po yung liquidation with receipt, no, na binalita noong January 2013, nasakop po sa Atty. Lenny sa implementation na iyon. Ibig sabihin, kapag nag-liquidate siya ng pondo niya, kakailanganin niya magpasa ng resibo. Ito po yung balita, pwede niyo naman pong basahin. Again, hindi tayo sigurado kung gaano kasigurado or kung may proof si Sas dun sa claim niya na nakinabang sa Atty. Lenny sa liquidation by certification lang, no? Hindi tayo sigurado doon. Pero, sigurado tayo sa pinapakita ko sa inyo na noong January 2013, may nabalitaan tayo na obligado magpasa ng resibo ang mga mambabatas at naging congresswoman sa Atty. Lenny June 2013. Now, regardless kung na-implement yon or hindi, sigurado tayo sa isang bagay na ito. Ang kaunang-unahang bill na inatupag na Atty. Lenny Robredo nung naging congresswoman siya ay Full Disclosure Bill. Sabi dyan, Lenny's first bill require full disclosure in government. Ito po yung nilalaman ng article. Sabi dyan, on the first day of the 16th Congress, the first term representative of Camarines Sur's 3rd District didn't waste time. Lenny Robredo thrust into politics after her husband, Interior Secretary Jesse Robredo, died last year, filed her first ever bill on Monday, July 1. Unang araw, no? So June 30 siya naging congresswoman. The next day, July 1, yun ang una niyang bill na final. Full Disclosure Bill. At isang bagay pa ang sigurado tayo, kung ang unang bill na inatupag na Atty. Lenny nung naging congresswoman siya ay Full Disclosure Bill, ang unang executive order na ipapatupad naman niya ay yun din kung siya ang nanalo bilang presidente. Sabi dito sa PNA, Robredo to initiate full disclosure policy as first EO. So, yun po yung mga bagay na sigurado tayo. Again, hindi tayo sigurado kung gaano kasigurado si Sas or kung may proof siya na nakinabang si Atty. Lenny sa liquidation by certification. Pero one thing is for sure, pinakita ko sa inyo yung mga proof, no? Nung naging congresswoman sa Atty. Lenny in June 2013, pero back in January 2013, may nabalitaan na tayo na i-require na sila na magpasa ng resibo. And then, nung naging congresswoman nga siya, una po niyang inatupag ay Full Disclosure Bill. At kung sana siya yung nanalo noong 2022 bilang president, yun din ang unang-unang executive order niya, Full Disclosure Bill, full transparency. So, yun po yung aking reaction dyan, ano? Yun po yung aking naging tugon doon sa naging komento ni Sas Rogando Sasol. So, kung sana sa Atty. Lenny ang nanalo, edi sana na-implement yung kanyang executive order na full disclosure, full transparency bill. Ano po? Sana walang ngawa ng ngawa at iyak ng iyak patungkol sa liquidation by certification lamang, ano? Di sana walang nagmamaktol patungkol doon, ano? Pero nangyari na po ang nangyari, ibinahagi ko lamang naman po sa inyo ang aking reaksyon patungkol doon sa sinabi ni Sas Rogando Sasol. So again, mga kababayan, pinaghihirapan po natin ang mga ganitong content
lalo-lalo na kung kailangan ng research at kailangan ng mga article at proof na ipapakita natin sa mga tao para hindi po tayo nami-mislead, ano. So sana po ay huwag natin sayangin ito, sana po ay malike nyo, makapag-comment kayo, at pinaka-importante ay ma-share nyo para mas marami pong makakita. Dahil again, sa ganito pong paraan natin nilalabanan ang sa tingin natin ay maling naratibo na kumakalat sa social media. Maraming pong salamat sa mga mag-share ng ating content. Salamat.